Tama na nga po. Ay, hindi. Naka-flicker. Etong si Xavero. Okay, so... okay. The plays are possible. Oo. Sabi ni Rene J, I can see the win. I can see the win. I can see the light. One flicker, one implosion wins us the game. Parang ganun. Kasi nga naman, Aurora, kailangan na nilang pailawin. Si Yue naka-flicker din. Ay. Sabi ni Kiboy, I can see the win as well. I can see the sets. Si Doming kahit ang siyang bukod tanging naka-purify. Kasi kanina sa utak ko, imagine mo yung nasa isip ni Kiboy, ah. Teka lang, mamaya na. Di siya nakapag-isip. Ang nasa isip ni Kiboy ngayon ay kailangan niya tumakas. Kailangan ko muna mabuhay. Mamaya na ako mag-iisip. Okay. So, Ngayon, naglalakad na siya. Nasa isip niya, okay, si Yue, naka-flicker. Kasi kanina, ang viable target niya lang, sa totoo lang, is si Demon Kite, yung Suyu. Ngayon, pati yung Valentina, pwede na nilang gawa ng play. And ang matutuwa dyan, hindi lang si Kiboy, si Kairi. Kasi yung mga jungler, pag kaya nilang patayin yung mid laner, breakfast din eh. Yes. Magandang pang almusal, tsaka pang himagas. Yes, kahit gabi na. Uy, grabe naman yung usog ni Rene J. Naasar si Kairi. Tingnan mo, hindi mo na mapaghihiwalay ngayon. Labanan pala ng mid duo. So parang ayaw na maghiwalay muna ngayon ni Rene J at ni Yue. At tignan natin kung mauulit ba ng Aurora yung kanina nating nakikitang playstyle mula sa kanila na parang laging apat-apat magkakasama na agad. Nagtutulong-tulong sa ni Puwersa kasi parang all the more kailangan mo siya ngayon. Hindi in a sense na dikit-dikit kayo. Pero na makakapagtulungan kayo kasi katulad na lang nito na unahan ng Onyx Esports. Ang first blood kay Rene J. Wala kasi flicker si Rene J. Sabi ni Kiboy, I can see more wins eh. Kanina yung Valentina lang pinag-iinitan niya. Pero sabi niya, na-realize niya eh. Pagising niya, ay wala palang flicker si Rene J. Pwede naming setan to. Usually sinesetan niya mga ganyan. Yung mid laners kasi, pag bago mag-start yung turtle, yan ang trip ng mga jungler eh. Yung binabawasan yung mga tao sa mid. Pag walang flicker, walang purify, possible yan. And sabi ni Kiboy, I will make it possible, Sir Kairi. Nako. Sir talaga yun. Washing is real na natin ang nakikita natin dito. Mga Sir Lutfi, low na po. At nailatag ang Glorious Pathway pero hanggang doon na lang siya. At ngayon naman ay isusunod pa yata si Kiboy. Dalawang makukunat na miyembro na patumba na ng Aurora. Sabi ni Edward, bawal malandi dito kasi lumandi si Lutfi at si Kiboy eh. Pero to ninakaw yung diversion. Pinuntahan sa bataan! Si Kairi nahuli! Naku, teka lang, ang original diversion eto na. Sans nakahabol naman siya pero too late. Wala na siyang nasagip at dire-diretso lang dito ang nagiging pakay ng Aurora. It's too late now to say sorry. Sabi ng Aurora. And grabe si Edward, palong-palo mag-hilda. Bumabakat yung kanyang damage kanina pag ultimate niya nawala yung kalahati ng HP ng Hylos eh. Ayaw kasi pindutin ni Lutfi yung revitalize kanina. Baka gusto niya sharing. Tapos gusto pa niya Glorious Pathway, wala na siyang buhay. Parang siguro clutch na sana yun, di ba? Kasi na-enhance kapag ka nasa Glorious Pathway ka, revitalize. Pag pukpok ni Edward ng martilyo, patay siya kagad eh. Ayun, pinupok na naman siya. Ayan, nakas na niya. Kinas na niya, kaso patay na naman siya ulit. Good play, Lutfi. Okay. At nakakakuha na paunti-unti ng momentum ang Aurora. Malinaw naman nating nakikita, Si Agent Lutfi pala to. Agent Lutfi. Sabi niya kasi break the code eh. Uy, ikaw naman. Teka, saan to? Agent Lutfi! Glorious Pathway to the orange box! Ay, explosion! Nakita ni Rene J! Si Kairi! Nag-story! Nasa bataan kasi! Sinundan ni Rene J! Sumunod na si Kiboy dito! Double kill! Para kay Demon Kite! Grabe! Paunahan pala yung rumors natin makita yung winning set. Kaso ang problema kasi si Kairi nag-story, nakita na Rene J eh. Oy, pumasok sa Bero sabi niya sali ako sa gulo na yan. Okay na. Sali ako sa laban, kaninong game 1, di ako kasali. At nirespeto ng Aurora yon na hindi muna nila ilalaban, sa halip ay aagawin. At ang hirap ng buhay ng isang Hayabusa ngayon. Parang tinitignan ko, behind na siya ng 2 levels kay Demon Kite. Agent Lutfi. Glorious Pathway onto the orange. After na, wala silang Glorious Pathway. Tumawid si Rene J. Hindi siya nakaslow eh. Ang idea na naman po nang hindi natin titipirin ang Glorious Pathway ay nakikita natin
in action. Ngayon kay Lutpi naman. Parang bawal ata highlights dito sa Onyx kasi to lang. Diversion. Kita ni nakita ni Edward. Okay, nag-disperse. Okay. Ayan. Ayun naasar. Naasar Sun. Sabi niya walang damage. At hindi pa nakakakuha ng kahit anong tore ang Onyx Esports dito. Unlike kanina, kahit pa sila ang may Moskov. So alam mo na talagang Aurora ang in control so far. Kasi even yung lane nila na Claude versus Moskov, sila na yung nakakakuha ng upper hand. Oo, free farm pa si Domin kahit meron na siyang DHS. I think medyo patapos na rin yung Trinity. Siguro mga 2 minutes na lang. Kompleto na yung mga kailangan ni Domin kahit dito for him to be able to fight. Ang concern na lang dito ni Dominkite is yung carrier ng Dominance Ice. I'm pretty sure meron si Kiboy tsaka si Lutpi parehas. Pero ang problema nga kasi ngayon sa Dominance Ice, gagana lang kapag ikaw yung tinira. So pwedeng hindi pansinin ni Dominkite dito yung mga tanky heroes ng Onyx Esports. Huwag na siya mag-blazing duet para hindi siya madamay dun sa dun sa attack reduction. Kasi eto sa mga Claude players dyan, minsan medyo nababad trip na rin ako pag yung ang trip nila is yung nag-BBMI at mag-blazing duet. Pero oy, grabe, nakasara si Kiboy! Nakasara si Kiboy! Maagap pang nakita natin doon! Si Retapan! At least, di ba? At least. Gusto ko yung talagang ulti yung ginamit niya, Pwede namang first kill. Pwede rin siya mag-bouncy. Agent Kiboy, Agent Kiboy, napag-ahalataan ka. Sumakto pa talaga sa timing. Pero, ayan, mawasan na naman ang resources ng Onyx Esports. So, kung tayo yung nasa posisyon ng Onyx Esports ngayon, parang ang dami mong kailangang i-timing na talaga. Kung glorious pathway ni Lutpi. Alam mo, sabi ko, kasi pag nag-blazing duo siya, tatamaan siya ng effect ng Dominance Ice. Beneficial na banata mo si Lutpi tsaka si Kiboy, pwede mo banatan as long as di po nga pala yung Onyx Esports. Pero kapag naghiwalay yung mga damage dealer, doon ka mag-blazing duet sa kanila. Doon mo pwedeng i-target talaga. Wag na yung mga wag na yung may mga hawak ng Dominance Ice, yaman sila dyan sa harap. So kumbaga, siya naman ngayon ang lalande. Tama, oo. Kontra sa mga members ng Onyx Esports. Ayan na, pang ilang na to? Hindi ko na maalala pang ilang glorious pathway na kaya yun? Hindi ko na maalala. Agent Lutpi pa, may ka ba dyan? May counter? Hindi na po namin matala Parang pang 5 na ata yan at dinedeny din yung gusto ng Onyx Esports na makatrade man lang sa opposite sides of the map. Wala to. Ayaw, pagbigyan ng... Parang uncomebackable to sa totoo lang. Gusto ko lang sabihin kahapon ng Onyx Esports ay na-reverse sweep din ng Team Falcons. So, sama kasi kahapon si Coach Daki sabi niya kay Coach Yeb, wala pa siyang bawi sa kanya Uy, no ko. Diversion, sabi padalik ko na yun lang, walang damage, boss. Walang blazing duet, harap-harapan sa mukha, pero si Kiboy dito nagharap ng set, kaso wala siyang tinamaan! And Aurora dito, galit na galit! Si Delas Samera, may diversion pa sa may bandang likuran! Aabot pa! Yui with the flicker! Boss! Ang Onyx Esports! And I think that's it! Joke lang, 8 minutes pa lang. Ano pala? 8 minutes pa lang pala! Joke lang. Kung nasa 20 seconds yung death timer. Naisip ko sana kahit may holy defense yan kaya kaso pagtingin ko sa oras, teka lang, 8 minutes pa lang. Ito, sandwich Sandwich sana to Pero ang nangyari, kahit si Kiboy, nagbato lang ng resibo. Wala Binato yung ticket Hindi pa siya nakaporma kasi nakita na rin sila ng Aurora. Naasar si Kyrie Pag-dash niya, naka-ready yung stun ni Demonkite. Hindi niya nagamit yung kanyang shadow kill. Pero yun na naman si Kiboy. Naasar na naman. Anong glorious pathway to? At least nakatakas ng mabilis at least nagamit. Sige. Pwede. At least napabagal daw yung Aurora dun sa makitid na Eskinita. Pero sige. Justifiable. Hanggang dun nga lang. Maraming hanggang dun lang ngayong araw na ito. Alam mo, itong SPS tsaka yung Glorious Pathway medyo orb effect Parang yung mga Glorious Pathway na nakikita ko dito sa SPS tagilid Nung challenge season pa to Brigida. Para lang may context ka. Nakailang Glorious Pathway ng nakita ko nang di maganda Although yung nung game 1, may mga bawi naman. Pero yung Glorious Pathway na medyo weird baka pinapakulo pa yung Glorious Pathway parang yung game 1. Ginagawa pa yung path. Ginagawa pa. Under construction. Sabi naman natin kasi kanina, nakikita nila yung path. Yung path to
victory. Oo. Pero hindi pa siya hinog. Hindi pa buo. May butas sa gitna. Under construction. May maintenance. Binubutas si lupa. May butas ba? Binubutas si lupa. Bagong project yan. Oo, so kailangan nilang maipanalo to habang hindi pa buo. Pre kita sa mga nag-New Year kasi. Oo. Siyempre, pag may New Year, lagi may bagong construction. Oo. Yan, diba? Anong glorious pathway yan, diba? Wala silang glorious pathway ngayon. Pinabagal ni Lord. Nawala yung holy defense. Diversion, sabi yung patalikuran, pinadala si Renegade. Sa likuran! With a diversion! Implosion combo! Mula sa Aurora, Dominicate with the blazing duet. Mauubos dito ang Onyx Esports. Hindi, joke lang. Si Kiboy lang yung tumumba. And si Uwet, tumumba rin. Napasobra sila ng lalim dito. Medyo underwhelming ako pala ng Aurora, no? Yung si Kiboy lang yung namatay. Pero talagang napakaganda nung idea. Pinadala mo ng napakalayo si Renegade pero makakadepensa pa ba yata ang Onyx Esports? Naku po, na-shutdown si Demon Ayan, Knight. magandang At eto magandang glorious pathway. Ayan ang maganda. Na talaga, nahabol pa si Renegade at tumakbo na nga rin lahat nung natitirang miyembro, Domeng, Kite, and Edward. Hindi na nila ni-risk. Grabe si Sans. Sobrang dami niyang pera. Pagkatapos niya manalo ng tournament, lumipad kagad ng Malaysia. Yung post niya kanina, di ba? Ganon. Oo. Talagang matinik dito si San sa lahat ng mga pwede niyang puntahan at pakinggan, pakiramdaman. Op. Habulin nila si Kyrie. Grabe na miss ni Edwards Kyrie. Sabi niya, 4 years na tayo magkahiwalay, pre. 4 years ka nang wala sa blacklist. Bataan Boys Reunion. Oy! Napakalupit naman talaga. Tignan mo! At kamuntikan pang ma-verse si Domeng Kite! Dito na lumalabas yung Onyx Special. Grabe yung bait ni Kiboy. Ay! Spear! Kinabahan ako. Parang nabubuo na yung repair. Oo. Yung repair nung kalsada. Patapos na yung construction. Patapos na. Anong oras na rin kasi? Oo, binabawasan na yung mga cone sa gilid. Tapos nakakadaan na yung iba sa gilid-gilid. Tumigas na yung concrete. Yung concrete cement. Patigas na. Parang pwede nang daanan yung ibang parts. Iba na yung binubutas. Nasa kabilang bayan na. Oh my gosh. Although buo pa lahat ng tore ha, mahirap pa rin lakaran to pero we're seeing the lights. Patapos na yung construction. May dadadaan na sa gilid. Tingnan mo, Dominance Ice pa lang yan, pero pabuo na naman yung road. Yun yung mahalaga. Grabe, ang baba pala ng pera ni Lutfi! Oo nga eh. Ano nga yan? Construction yan. Work in progress yan. Wala pa ng Dominance Ice si Kiboy, no? Oo. So, ayan na yung Glorious Pathway. Si Lutfi pala. Ayan na yung Glorious Pathway. Teka, kakaibang angle. Under construction yung Glorious Pathway, boss! Pero si Kyrie, nakapwesto ha. Ilang beses na natin nakita to. Sisigaw na naman si Mirko. Kai! Kiboy! Okay. Sinilip ni Edward, ni-revitalize niya. Revitalize sa may bush. Sabi niya, naaamoy ko ganyan gumalaw si Kyrie buo na ulit. May sariling Glorious Pathway ngayon ng Aurora! Under construction din yung Glorious Pathway nila, pero na-secure yung Lord. So Yue, having the better Glorious Pathway, na-secure nila dito yung objective for Aurora. So Onyx Esports, once again, they will have to defend their base. Grabe, kahit tinry na lang iangat ni Sabero yung bot, hindi pa rin sapat para makakuha ng tore. Ganoon kahirap ngayon ang sitwasyon ng Onyx Esports para makatrade. Mabuti na lang, meron pa silang inhibitor turrets pero lagpas 12 minutes na rin tayo. So wala na yung sabog. Talagang purong depensa na lang. May kailangan akong itanong sa Brigita. Ano tong binubuo ni Lutfi? Asan? Wala pa siyang buong item eh. Meron siyang yung gem? Elegant gem. Tapos meron siyang gloves, expert gloves, meron siyang dreadnought, meron siyang HP crystal. Saan papunta to? Baka 2 at a time. Ay! Ang daming natalunan doon ni Kiboy, kaso nga lang yung damage sasapat ba? Kasi hindi pa naman yata nakakuha ng kill ang Onyx Esports kahit na nag-shadow na doon si Kyrie. Pero napatakbo nila yung Aurora. Muntik pa tumama yung Spear of Destruction. Ayan okay. Chop Suey build. Okay. Dreadnought. Tapos Silence Robe. Okay. Ayan, pwede na siya mamili kahit anong gusto. It makes sense. Now it makes sense. Pero may expert gloves kanina eh. Hindi ko alam saan papunta yun eh. Baka nagtatangka siya kanina. Saan? Winter Crown. Kasi Glorious Pathway sabay. Ano ba mga binibila ng gloves? Queen's Wings, Sky Piercer,
Eh no, binenta niya kanina. Kala mo, di ko nakita yun, ha? Minsan may mga napipindot lang kasi tayo sa buhay. Baka Minsan, gusto niya mag-Skype oh, minsan nagdodoble yung item natin, hindi natin namamalayan. Tapos hindi mo lalaban hanggang i-chat ka na lang ng ka-RG na talaga bang nagsastock yan? Oo. Minsan may ganun akong moment sa game ba yung tatanong yung mga ano ko. Kunwari si Burrito, oy, ano yan? Saan papunta yung item na yan? Tapos sabihin niya, oy, mali yung binibili ko. At least meron tayong mga mabuting loob na kaibigang i-remind ka. Tama. Na hindi na tama yung direksyon. Feeling ko may nakapansin sa Onyx eh. Pero ano yan? Queen's Wings ba yan? Winter Crown? Oo. At least diba, iisa sila ng kailangang maging mindset ngayon. Kasi they are working on the path to victory. Tama. The glorious pathway to ayan ang Winter Crown. Ayan ang Winter Crown. Promise kanina may expert gloves na si Lutpi. May hawak siya eh. Hindi suot? Hindi suot eh. Nandun sa ano eh. Nandun lang sa likod niya eh. Sa bagay, saan mo isusot yung gloves sa... may hawak siyang ano eh. Busy yung kamay niya eh. Oo, sa bagay. Oo ka naman. Nakita ko siya kanina naglalakad may expert gloves. Sabi ko, boss, saan mamuntayan, boss? Ang dami nating mga tanong para kay Lutpi. Kung siya siguro yung interviewin natin. Kaya puno na yung listahan ng questions. Boss, Sky Piercer ba yun, boss? Ay, nako. Yung ating nagiging path, ha? Glorious path to victory. Hindi ko na alam kung... Ganda ng pwesto ng Onyx, ha? Oy. Hawak niya ni Lord Side. Op. Maglalakad pa lang. Dadahan-dahanin pa lang ng Aurora ang kanilang pagtungo dito sa kabilang parte ng mapa. Okay. Quiet lang tayo, quiet lang. Quiet lang muna kami. Ano lang po kami, papakiramdaman lang po muna namin, ha? Binigay ng Onyx kailangan nila mag-defend sa base. So kahit paano kailangan nila protektahan muna ng konti yung side ng kaliwa. And ngayon, Aurora may hawak ng Lord Lutpi. Once again, nagiging control siya ngayon, ha. Kanina ba, nakatutok na yung Glorious Pathway na yan. Promise. May nagbabalak rin ng diversion, ha. Ito na, ay! Ayun. Nakita ni Dominic. Hindi na, okay. Ilagay ng BMI. So wala nang diversion dito. Ang Onyx Esports. Glorious Pathway na lang yung natitirang secret weapon dito ng Onyx Esports. May Spear of Destruction. Charging. Kiboy! Kiboy! Naku po, nahanap niya si Yue. Kaya Rot, mababurst down ba? Hindi! Nakatakas pa sabay sagot na Blazing Duet mula kay Doming kahit at implosion kay Rene J mula sa gilid! Dalawa ang tutumba rito sa side ng Onyx. Kina-cancel na ng Aurora dito yung pag-take nila ng Lord. Yue with that flick, hindi siya natapos ng Shadow Kill dodge niya. Yung final damage mula rito kay Kyrie. May minion waves dito ang Aurora. Kaya na ba din natapusin to? Hindi pinauwi si Savero and hindi niya masasave yung game as Aurora. One game number 2.